proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. No iti sa paapo Isa na namang pagkakataon mga kaibigan, mga kapatid, ang ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. At una sa lahat, tayo po'y magpuri at magbigay ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa Kanya pong pagbigay sa atin ng panibagong buhay, lakas, at sa buong gabi ay tayo po'y iningatan. Mga kaibigan, mga kapatid, sa umagang ito, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At kung ano man po ang inyo pong ginagawa, ano pa po ang inyo pong kinakabisihan, ay nais ko po kayong imbitahan sa kukunting oras sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral, na ito rin po ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan, hindi lang po sa physical, kundi sa spiritual na aspeto. Bago po ako tuluyang magsimula, inihiling ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na ang tahanan ay nasa kalangitan, may-ari ng aming mga hiram na buhay. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig at pagkaling at pagbantay sa bawat isa sa amin. Muli po nasilayan namin ang bagong umaga. Ang inyong pong kabutihan ay patuloy na ipinababatid mo sa bawat isa sa amin. Habang kami po ay magsisimula at mag-aaral ng inyong pong salita, bigyan kami ng makalangit na kaalaman, Panginoon, upang maintindihan at maunawaan. At tulungan kaming maisa kabuhay ito at magkaroon kami ng kapayapaan, kasigasigan sa pagtrabaho at paggawa ng inyo pong mga ipinapagawa at inaatas sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, gawin kaming kaaya-ayang tanggapin ang pagpapala at biyaya na inyo pong ipagkakalob sa umagang ito. Dahil ito po yung aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Okay, sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay masusumpungan sa aklat ni Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 8. Ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay napapanahon at ito po ay nagbibigay ng isang kaparaanan na kung paano po tayo lumago, maging masigasig at maging mainit sa ating pong pananampalataya. Ang sabi po dito, mga kapatid, mismo ang Panginoon Hesus ang nagsabi dito. Ang sabi niya, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Unang punto po na aking pong dadalhin dito, mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos ang siyang gumawa at naglalang sa atin. Alam niya ang mga bagay-bagay
kung anong mas nakakabuti para sa atin. Kaya ang sinabi niya dito, I am the true vine. Kung tayo po ay isang agriculturist, kung tayo po ay may alam sa tinatawag na marketing, kung tayo po ay may alam sa mga pagtatanim, mas marami pong alam ang Panginoon dahil siya po ay nagawa nito. At ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko pong magkaroon ng practical na senaryo sa ating pong spiritual na buhay. Ang sabi na dito is, every branch in me does not bear fruit, He takes away. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po ay isang Kristiyano na, tayo po ay nahubog na at tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos, at siya po ay nagsakripisyo upang ikaw ay magkaroon ng panibagong buhay at binigyan ka ng maraming pagkakataon na lumago at matutunan ang mga bagay-bagay na ipinapabatid sa atin ng ating Panginoon, lalo tigit masundan ang kanya pong karakter. Ang sabi niya po dito, kung hindi po tayo namumunga, tayo po'y aalisin ng ating Panginoon. At ang sabi pa niyo dito, mga kapatid, and every branch that bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating pong spiritual na aspeto, karamihan ng kalagayan ng isang tao ay nagkakaroon ng pagiging improved. Mayroong pagbabago at nagkakaroon po ng bunga. Ngunit ang Panginoon pala, sa nakita ko dito, hindi pala nakukontento ang Panginoon sa kukunting bunga. Kaya binibigyan tayo ng isang pagsubok na kung saan mas lumago at mas lumawak pa ang ating pong kaalaman, mapapanatili natin ang ating pong relasyon sa Panginoon, and then mayroon po tayong maishishare at ito po ay magkakaroon ng maraming bunga, mga kapatid. Yung sinabi niya dito, ang ginamit niya dito ay prone. He prone that it may bear more fruit. Ibig sabihin, kung tayo po ay hindi na bibigyan ng pag-asa, hindi na po tayo magkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, magkakaroon ka rin siguro ng bunga, but the same way, hindi po masyadong marami. At ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay tayo po'y lumago sa ating pong pananampalataya, at ang nais ng ating Panginoong Diyos, ikaw at ako, ay magkaroon ng mas marami pang bunga upang ang kanya pong gawain ay mapabilis. Ang sabi niya po dito, tuloy po tayo sa verse 3. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Ibig sabihin, nang tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, nang tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, ang kanya pong salita ang nagsabi sa dito na siyang maglilinis sa atin. Hindi po yung ating mga gawa. Ibig sabihin, kung tayo po ay makikita natin na marumi, you will go to the Word, and also the Word of God is Jesus. Kaya ang sabi niya dito, sinulat na din po ni Juan, ang itinutukoy po ditong Word, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Yung word dito na sinasabi, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. And according to John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that is Jesus. At ang sabi niya dito, mga kapatid, kung tayo po'y mananatili sa Kanya, tayo po'y huhugasan, tayo po ay magiging malinis sa harapan niya. Ang sabi niya sa verse 4, abide in me and I in you. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, ang panukala ng Panginoon, hinding-hindi niya tayo iiwan. At ang maganda pa dito, ang sabi dito,
As the branch cannot bear fruit of itself, unless it's abide in the vine, neither can you unless you abide in me. In other words, mga kapatid, kaya minsan na nangyayari, walang spirito, walang bunga ng espiritu ang ating pong mga gawain. Walang kagandahang conviction sa mga tao na ating pong nakakasalumuha. Wala man lang kaasin-asin yung ating pong mga salita kahit na nagpipreach tayo. Kasi minsan, ang ating pong sarili ay nakadepende po sa ating kung anong meron tayo. Nakadepende po kung ano talagang napakagaling na natin. But, ang sabi ng Panginoon, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear more fruit if they will abide in me. In other words, mga kapatid, magiging useless ang pagiging magaling mo sa pagkanta. Magiging useless ang pagiging magaling mo sa Biblia. Magiging useless, mga kapatid, ang ating pong pagiging isang magaling sa isang bagay kung tayo po'y walang relasyon sa ating pong Panginoon. Ang sabi niya pa dito, mga kapatid, tuloy po tayo sa verse 5. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Ito yung patunay, mga kaibigan at mga kapatid, na we are not depending on what we have. We are not depending on what talent that we have, because we are depend on what Jesus did for us. It's not about our talent. It's not about our ways to give the instruction, the more influential, the more knowledge we have. It's not about you. It's not about me. It's all about Jesus. That's why I'm encouraging every one of us. As we work hard doing the work of God, we should in line and not be uprooted with the branch, because if we are away to the branch, that is Jesus, we doesn't bear fruit, mga kapatid. Eh, ang sabi niya, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and withered. They gather them and throw them into the fire, and they are burned. Katulad po ng mga ginagawa po natin. Mayroon pong kapuputo lang po ng langka. Ewan ko kung ano sa Ilocano dundon yung langka. Langka din. Adati lang kami sa Ijay Balay. Ket mano nga bulan na nga awanti bubunga na. Ket marami pang kumakalat. So pinutol. At ang ginawa po namin sa mga sanga, itinabi namin, at saka yung mga dahon, ay sinunog po namin. Ito rin pala ang gagawin sa atin, mga kapatid. Kung tayo po ay hindi namumunga, kung tayo po ay hindi na wala ng silbi, mga kapatid. Ang sabi niya dito, iipunin ito at itatapon sa umaalab na apoy, at sila po'y masusunog. Second to the last verse, ang sabi niya dito na patunay. And verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you will desire, and it shall be done to you. Ito yung promise ng ating Panginoon, mga kapatid. Minsan kasi hindi tayo gumagawa, prina-priority yung gawain ng Panginoon. Hindi natin prina-priority ang pagkaroon ng oras sa ating pong Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, if you abide in me, ask whatever you want,
Ask whatever you desire. Ito po ay kinote ng ating pong Panginoon sa sinulat ni Salmo David. Sa Psalms 37 verse 4, na ang sinabi doon, delight in me. Delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. In other words, alam ng Panginoon ang ating pong pangangailangan. Alam ng Panginoon kung ano yung kailangan mo ngayong araw. Alam din ng Panginoon kung ano yung nararapat sa atin. Sometimes, tayo po'y hindi nagkakaroon dahil kulang tayo sa pananampalataya sa Kanya. At isa pang patunay, mga kapatid, ang verse 8 sabi dito, by this my Father is glorified, that you may bear fruit, so you will be my disciples. Ito yung patunay, mga kaibigan, mga kapatid, na ikaw ay aariing ganap ng ating Panginoon, and He will claim us as His own, as a disciples, if we are bear more fruit. In other words, mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo po ay nakakakilala sa Panginoon at hindi po tayo gumagawa at hindi po tayo dumadala ng magandang balita, na ito pong magandang balita na ito ay Kanya pong salita na namumunga at ito po ay na itatanim natin at magkakaroon po ng bunga, ibig sabihin, ang ating pong Panginoong Diyos ay hindi po tayo aariing ganap, aangkinin na Kanya pong disipulo. Sa kahuli-hulihan, mga kapatid, gusto ko pong i-differentiate ang pagiging member or ang pagiging disciple. At ang gusto ng Panginoon, alam ko po, mga kapatid, na hindi nakatala sa Biblia, kung ikaw po ay membro, ay walang assurance po. Kung ikaw po ay membro ng ating pong iglesia, wala pong assurance na tayo po'y aangkinin ng Panginoon. At you cannot find in the Bible, mga kaibigan, mga kapatid. But if you are disciple of God, ikaw po ay aariing ganap ng ating Panginoon. Kaya ito po yung sinulat niya, mga kapatid. Na patunay na ang pagiging disciple ay talagang ikaw ay nagkakaroon na ng maturity sa ating pong buhay. Pero kung ikaw po ay member, mga kapatid, I encourage everyone to do the work of God, and then God will give you and call you, not a member of the church, but a disciple of God. Ang nasabi ko kanina, I will give the definition, yung member o differentiate ng member at saka disciple. The disciple of God is different from the member of the church. The members of the church waiting for the worship. But the disciple of God is leading the worship. The disciple of God is leading the worship. But the member is waiting for the worship. Isa pa pong kaibahan ng membro ng iglesia. Ang membro ng iglesia, mga kapatid, ay nagdidepende sa mga leader. But ang disciple of God, siya po ang dinidependihan ng iba. Siya po ang naglilid. Ang member ng iglesia, nag-aantay kung ano yung kanya pong party. Kung ano po ang kanyang part. But a disciple of God, siya po yung nangunguna ng magbibigay ng part at mag-designate. One more thing, mga kapatid. Ang member ay nag-aantay na mabisita ng pastor, mabisita ni elder, mabisita ng mga officers. But the disciple is that siya po yung namimisita.
Kahit ordinaryo tayong mga membro, kahit ordinaryo tayong mga, para sa atin, membro lang ako, wala akong uh, officer, hindi ako officer sa iglesia. But if you are disciple, even you are normal member, kakaiba po yun, mga kapatid. Kakaiba. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang patunay na ang ating Panginoong Diyos ay tumatawag sa atin upang tayo po'y patuloy na magtrabaho na mayroon pong tinatawag na bunga. At ang bungang ito, mga kapatid, ay yung pagiging maganda ang ating pong impluensya. Maganda po yung ating pong nakikita sa atin. At ito po ay isa ng nagkakaroon tayo ng magandang bunga. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and I believe na magkaroon po tayo ng challenge sa ating pong sarili. Na hindi lamang po tayo pupunta ng iglesia, mag-attend, uupo, makinig, at uuwi. At hanggang ngayon, masasabi na lang, tatanong sila, ilang taon ka ng Adventist? Ilang taon ka ng Kristiyano? Ay, nabayagan. Matagal na. Kaya pala, matagal na pero parang wala pa rin nagagawa. Hindi pa rin nagmamatured. Kasi makikilala mo ang maturity ng isang tao kung siya po ay hindi tumitigil o hindi po parang hindi siya nakukontento sa pakikinig lang. Hindi siya nakukontento so kung ano lang yung part niya. Kundi ang sabi niya, ang mature na tao ay nakikiparticipate, nakikisuggestion, participate sa lahat mo ng mga gawain. At talagang involved at saka active, mga kaibigan. Yan po, doon po natin nakikita ang tinatawag na matured. Kung mayroon mang pagsubok, mayroon mang hindi pagkakanawaan sa iglesia, ang pagpapatawad, ang pagpapaintindi ay nasa kanya. Pero kung ikaw, nasabihan ka lang ng isang brother, na isang sister, o ni elder, tapos hindi ka na kaagad magsimba, alam ko mga kapatid, sa amin pong pag-aaral bilang pastor, ikaw po ay walang maturity. Hindi na maggimong dahil andun siya, ikaw po ay walang maturity. Hanggang sa ikaw ay hindi na maggimong, hanggang sa doon na. Maliban na lang kung talagang ayaw mo na talaga doon sa church na yon. And then you will find another church. Hindi yung talagang didiretso ka na hindi ka na talaga magsimba. Yun yung tinatawag na immature. Kaya gusto ng ating Panginoon na makihalubilo tayo, makisangkot tayo sa ating gawain. Dahil ating pong napag-alaman, if we are not bearing more fruit, mga kapatid, God will cut it off and burn it into the fire. At ayaw ko naman po na maranasan ng bawat isa yon. God is calling us to be a disciples. God is calling us to be a co-worker of God so that His return will be hastened and we will all be glorified with God together with Him in heaven. May the Lord will bless us and hope and I believe ikaw ay pinagpala ng Panginoon at natanggap natin ang challenge. Not a member but be a disciple of God. May the Lord will bless us. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat. Tinawagan niyo po kami ng inyo pong mga gawain sa inyo pong bukirin. Marami pa po ang mga nanghihina mga tao. Marami pa pong lugmok sa kahirapan. Marami pa po pong nasa kadiliman. Tulungan kami na magliwanag, Panginoon. Tulungan kami na magkaroon ng bunga. Na ang bungang ito ay bunga ng Espiritu.
na may pag-ibig sa aming buhay. Mayroong galak sa pagtugon ng trabaho mo. Mayroong kaming peace of mind sa paglilingkod sa inyo. Mapagkitaan kami ng mga mabubuting gawa. Nasa amin ang kagalakan, kapayapaan, at ang pagtutulong at pagtatrabaho sa inyo pong gawain. Tulungan kami, Panginoon, na sa araw-araw ay magkaroon kami ng mithiin sa aming pong buhay, na maging pagpapala kami sa mga tao na aming pong nakakasalamuha. Napag-alaman din namin, Panginoon, na hindi lamang ikaw ay kontento sa pagiging member, but you called us as being a disciple of God, doing His work, participating His work. And especially, we will be able to be matured in a spiritual aspect. Tulungan kami, Panginoon, na mabago din ang aming pong buhay, mabago din ang aming pong pakikipagrelasyon sa inyo, upang ang aming pong relasyon sa inyo ay magiging isa ding pagpapala na marunong kaming magkikipagrelasyon sa iba. Maraming salamat na inyo pong dininig ang aming pong panalangin. Ito po yung aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pakikinig, at nawa po ay patuloy po tayong makinig sa ating pong mga programa sa ating pong AWR Ilocosur 88.5. Ako po ay magpapaalam at nagsasabi, mapalad ang nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos, dahil ang kanyang pagparito ay malapit na. God bless. Ako po si Pastor Dan, ang nagsasabing mag-ingat po tayo. This is your Adventist World Radio.